po ang tawag mo sa akin. Buksan niya, transistor radio. Yung araw, yung transistor radio, hindi ko masyadong sikat sa Pilipinas. Nakakita ang radyo na nagsasalita na hindi nakasaksak sa kuryente. Kasi nung araw, yung radyo namin galing sa Shanghai, China, na nakalagay sa isang ivory case. Para makapakinig ka, sasaksak mo sa kuryente. Doon ako nakikinig ng mga kwento nung araw ni Lola Basyang eh. Meron nun eh. Matatanda, alam mo. Yung si Kapitan Kidlat sa radyo na Kapitan Kidlat, yung Ma'am Jambo, kung ano-ano mga nung araw. Hindi nyo na alam na yun. Alam mo yung mga Lola nyo. Kwento ni Lola Basya. Ngayon, sinasaksak yung radyo para magsalita. Eh nung dumating si Papa ko na may daladalang radyo, hindi nakasaksak, nagulat ako. Pagka ako nagsasalita yan, Papa, yung pala transistor yun. Nauso na yung transistor radio, hindi na kailangan isaksak. Pwedeng daladala mo na kahit saan ka pumunta, may radyo ka. Mga 1950s po, but the turn of the decade, 1960, meron ng television na color. Nakita ko po yun mula sa black and white, naging color TV. Tapos nakita ko rin yung color TV ay numipis. Eh ngayon na ganyan na lang kanipis yung TV eh. Parang wala pang 1 pulgada yung nipis. Eh dati ang television ay napakalapad ng likod kasi maraming tubo. Naiisip ko na palaki ng palaki ang teknolohiya, palawak ng palawak. Lalo po akong naniwala sa Biblia, no? Kasi sinasabi dun sa aklat ni Propeta Daniel sa Kapitulo 12, versikulo 4. Pakibasa mo kapatid na Daniel. Ngunit ikaw, O Daniel, isara mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang tatakbo ng paruot parito at ang kaalaman ay lalago. Ayun, maliwanag mo na 2,500 mahigit sinabi na ng salita ng Diyos na kasi ang puntalatang yan, naisulat yan ay BC pa, BC 536 BC nang isulat po ito ni Propeta Daniel. Hindi pa nagkakatawang tao ng Panginoong Jesus. Ang Panginoong Jesus 2,000 taon pa lang ang nakakaraan mula ng katawang tao. Eh 536 BC, at ibig sabihin mga 2,600 taon nang nakasulat yung talata na yan sa Biblia. 2,600 years na ang sabi ng salita ng Diyos sa mga huling araw sa panahon ng kawakasan, marami ang tatakbo ng paruot parito. Ang kaalaman ay lalago. Isang katunayan totoo ang salita ng Diyos. Kasi kung iisipin lang po ninyo, ako nga nasaksi ako yung paglago ng kaalaman, yung teknolohiya, yung siyensya, yung tatakbo ng maraming paruot-parit. Nung araw ko kasi, hindi naman ganyan karami ang tumatakbo ng paruot-parito mga sasakyan. Nung araw pwede kang pagpahinga sa gitna ng kali bago dumating yung susunod na sasakyan mga media ora ngayon po walang minuto na walang lamang sasakyan ng mga kalye. Hindi lang kalye, pati yung dagat, nagkakabanggaan na nga yung barko. Hindi lang barko, pati yung plano, nagkakabanggaan na rin sa dami. Napakarami pong eroplano ngayon na nagyayaon dito sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya yung sinasabi po sa Biblia na 2,500 taon nang nakalipas na marami ang tatakbo ng paruon at parito at ang kaalaman ay lalago. Napakaliwanag po natutupad sa ating panahon, mga kababayan. Sa isang buong taong naniniwala sa Diyos,
atin pong panahon ay hindi panahon ng pagwawalang bahala. This is not the time to relax. This is not the time to be idle. This is the time that we must think. Marami na po ang palatandaang naganap sa Biblia para ibalita sa ating totoo ang sinabi ng Panginoon na mayroong dumarating na kawakasan sa mundong ito. Yan po ay ang araw kung kailan maghuhukom ang Panginoon sa ating mga tao. Yun po rin ang dahilan kung bakit, mga kababayan, kami ay nagsisikap makarating sa inyo. Mahirap po ang aming ginagawa kasi kaya po sinasabi kong mahirap. Sa akin, hindi ako nahihirapan na magsalita. Awa ng Diyos, nakakapagsalita pa ako nang hindi ako nahihirapan. Pero ang mahirap po yung para dalhin sa inyo ang balita. Napakalaki pong salapi ang ginugugol natin para makarating sa iba't ibang panig ng mundo, sa iba't ibang panig ng Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ay napapanood po ang ating programang Ang Dating Tao. Bakit po kami ay gumagastos ng malaki? Naniniwala po kasi ako kung ang ibang relihiyon nagtitipon ng pera, nagtitipon ng kayamanan kanilang kinuha sa kanilang mga miyembro. Kami po'y hindi. Ginagastos po namin ang lahat ng pera namin para maibalita ang dumarating na wakas, ang pagliligtas at ang kapahamakan. Kaya kailangan makarating ang balitang ito sa lalong maraming mga tao. Kami po ay umuupa sa satellite. Ang satellite po, yun yung nagpapato o nagdadala ng ating programa sa lahat ng panig ng mundo. Kahit po sa gitna ng karagatan, Pasipiko at ng Atlantiko, napapanood tayo sa mga kanto sa pamamagitan ng internet at ng satellite. Yan po'y aming ginugugulan ng $1,000,000 bawat buwan para maihatid sa mga tao ang balita na itinuro ni Kristo. Mayroon pong dumarating na wakas. Kung sakaling palarin tayo, hindi umabot sa wakas, halimbawa ay namatay ka bago dumating ang wakas, individually, meron din namang wakas na mamatay ka. Minsan, hindi pa matanda na mamatay na ang tao. Bata pa na mamatay na. Maswerte yung inaabot na tumanda. Hindi man dumating agad yung paghuhukom, mamamatay ka rin. Pagdating ng paghuhukom, bubuhayin mo muli para katuglan. Yun po sinasabi ng pasyong Katoliko na binaba sa pagkamahal na araw. Meron yung paghuhukom, mga kababayan. Bubuhayin uli yung mga patay. Bangon kayo, mga patay. Magsidulog kayong tunay sa mataas na hukuman. Meron kasing paghuhukom. Kaya nga samantalang meron po tayong pagkakataon, samantalang may buhay pa, sabi rin ng pasyon, samantalang may hininga, ikaw maghanda nga, sabi ng pasyon. Kasi darating yung araw ng paghuhukom. Yun po ang aming ipinag-aanyaya, mga kababayan. Bago sana tayo magpahinga, mamatay, ay makapagpundar tayo ng kabutihan sa ating pamilya, sa ating sarili, para kung dumating yung parusa ng Diyos, huwag po tayong mapahama. Yun po rin ang aming ginagawa. Para kaming mga kababayan na nag-aapura, nagmamadali, marating ang lahat ng lugar ng mundo. Siguro sa ating panahon, ito lang aming samahan ng nangangaral ng 24 oras isang araw.
Wala naman kayong nakikita sigurong leader ng relihiyon nangangaral ng 24 oras araw-araw. Yung puno ng Sabadista, yung puno ng Jehovah, mga saksi niya, mga puno ng pananalig relihiyon, para ang tao'y gisingin sa pagkakatulog o kaya ay makipagkonsulta sa tao para ang ating mga duda ukol sa pananampalataya ay masagot. Wala naman pong gumagawa ng ganito. Siguro kami lang, hindi naman po pagbubuhat ng aming sariling bangko. Ginagawa namin ito para sumunod sa ating Panginoong Yesus. Ang sabi niya, ipangangaral ng Ebanghelyo ito ng kaharian sa buong sanlibutan, sa pagpapatuto sa lahat ng mga bansa, kung magkagayoy darating ang wakas. Ulitin natin yan, kapatid na Daniel. At ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan sa pagpapatutuo sa lahat ng mga bansa, at kung magkagayoy darating ang wakas. Ito po, ang isa sa mga palatandaan ng pagdating ng wakas ay ang pangangaral ng Ebanghelyo. Kaya po, kami ay nangangaral hindi lang sa Pilipinas, sa iba't ibang panig ng mundo. Meron tayong 7 satellite services na nagdadala po ng programa natin sa iba't ibang panig ng mundo, sa iba't ibang wika ng mga tao. Kaya meron po tayong Espanyol, may Portuges, mayroong English, may Tagalog, at itinatranslate pa po sa iba't ibang wikang kailangan sa Hapon, sa Chinese, sa iba't ibang mga wika na available ng ating mga translators. Ang ating po mga satellite broadcast na papanood sa buong mundo. Ang ating mga satellite providers ay yung NSS 806. Yan po ay nagpapato ng ating programa doon sa North and South America, sa Europe at sa North Africa. Sa Star Juancito naman sa South America. Yung Galaxy 19 sa Mexico naman po yun at saka sa North America. Sa USA, Canada, and the Caribbean. Yung Eutelsat po sa Hotbird 13A ay nasa Europe, sa Middle East at saka sa North Africa. Kaya ngayon, kasama natin ang Middle East sa exposition ito. Nakakapasok po tayo sa Middle East sa pamamagitan ng Eutelsat sa Hotbird 13A. Sa Thaicom 5 naman satellite, nakakapasok po tayo sa Asia, sa Middle East pa rin, sa Europe, sa Africa, sa Oceania, kasama na po ang Australia. Yung po MEASAT 3A, nakakapasok tayo sa Asia, Middle East, Eastern Africa, Oceania, including Australia also. At saka yung SES4 ay nasa Africa, Europe, and Middle East. Dalawang channels po yan sa English at saka sa Portuguese. Yan po ang aming effort na ginagawa, mga kababayan, para sa pamamagitan ng aming maliit na kakayahan, makapagdala kami sa awa ng Panginoon ng balitang ito na aming sinasampalatayanan sa Biblia. Parami po kasi ng parami ang mga ateista ang hindi naniniwala sa Diyos. Yan po ay isang laso ng ating lipunan. Ang mga taong nagtatanyag na wala raw Diyos, ang tao raw nang galing sa katsin,